Tip number 3 naman ng tito nyo, no, pagdating dito sa variator natin or yung pinaka-pulley natin, usually yung ginagawa nila, no, kahit sa stock, pinapakalkal nila, no. So, kung may budget ka, magpakalkal ka na rin kasi mas gaganda yung performance ng motor mo, no, pagka nagpakalkal ka, no. Mag-explain ako, no, igagawa ko ng separate video para ma-explain sa inyo kung ano yung pinaka main advantage pagka nagpakalkal ka ng pulley mo. And then, kung mapapansin nyo, dahil aftermarket tong variator ko or itong pulley ko, makikita nyo may nakalagay sa loob na low tsaka high, di ba? L tsaka H, no? Para hindi rin kayo malito kung sakaling ang trip nyo is magkaroon kayo ng combination ng bola, no? So, for example, gusto nyo 10 tsaka 11 na combination. So, yung low nyo, ilalagay nyo dun sa left side. And then, yung pang high gear nyo, which is yung mas mabigat, yun naman yung lalagay nyo sa right side. Ayan. So, ganun lang kasimple. Babalik na natin siya. And then, ito another tip, no? Kasi baka mamaya yung pinaka-slider piece nyo, medyo maluwag na. No? Pagka medyo aalog-alog na yung slider piece nyo, palitan nyo na kaagad yan. No? Hindi natatagal yan pagka maluwag na. Itong sa akin, maluwag na to eh. Aftermarket siya, pero by default, maluwag talaga siya. So, eventually, papalitan ko rin yan. No? For the sake of this video, ibabalik ko na lang muna itong bola natin, no? And look closely dito sa loob, mapapansin nyo, meron din yan dito, no? Parang spacer tsaka washer. So, hindi na natin gagalawin yung spacer tsaka washer dito. Ang gagawin na natin next is, ibabalik na natin to, yung pinaka variator natin pabalik. Ayan. So, simple lang pagbalik niyan, ganyan lang, no? And then, ang isusunod natin dyan, is yung spacer na natin tsaka washer, no? Pagsasamahin natin yung spacer tsaka washer natin.